Topic po natin, paano bumait ang bata, paano po didisiplinahin ng bata. Itatanong po natin kay Teacher Goldin Ramoso, 20 years na po siyang teacher at may masteral sa Early Child Education. Teacher Goldin, diretso na sa tanong. Meron bang paraan para ang bata ay mas maging mabait? At saka, ano lang ba yung tamang pagdisiplina? Baka naman kaming mga magulang sumosobra sa pagdisiplina. Sa pagdisiplina po, katulad po ng aking mga na-recommend na din, yung routines. Ang routines, ang structure sa bahay, makakatulong po yan para mas madali po natin madisiplina ang ating mga anak. Dahil doon po, kung sinimulan nyo siya ng mas maaga sa buhay ng inyong anak, mas madali tayong magbigay ng klarong rules and regulations or boundaries sa loob ng ating bahay. Yung klaro sa isip ng anak natin kung ano ang acceptable or hindi, or pwedeng niyang gawin at hindi pwedeng gawin, or yung hindi masama, yung hindi kagandahang ugali. Dapat po yan klaro sa isip ng inyong mga anak as young as they are. So para po yan punla na itinatanim nyo bata pa lang. Hindi po ang pagdidisiplina nagsisimula kung kailan siya ay nag-aaral na. Or teenager Opo. na. Ang disiplina po, sinisimulan po talaga yan very young. And then, dapat po ang magulang, consistent siya. Consistent siya sa sinasabi niya at consistent siya sa tinuturo niya. Kung itinuro niyo po sa bata na huwag manakit, pero nakikita niya po kayo na pinapalo siya. So, may confusion po yun sa bata na tinuturuan mo ko huwag manakit, pero ikaw na magulang ko, sinasaktan mo ko. Kasi hindi rin naman po yun agad-agad maiintindihan ng bata na yung pagpalo ng magulang sa kanya ay pagdidisiplina. Para sa kanya, lalo na po sa mga very young, para sa kanya, magre-register po yun na pananakit. Teacher Goldin, linawin ko lang pwede bang paluin ng bata or mas mabuti wag pinapalo? Pag halimbawa nagkaroon siya ng pagkakamali o explain, ano ba ang mainam? Sa totoo lang, very challenging po yan. Marami pong debate tungkol dyan. Kung papaluin or hindi po. Marami po talaga, kanya-kanya pong belief ang meron ang tao. Per family? Opo. Ang para sa akin, bilang teacher at bilang magulang din po, yung pagdidisiplina sa bata, hanggat maaari, magulang din po ako, no? Talaga pong mahirap. Mahirap na minsan tayong magulang ang magkokontrol sa ating emotions. Kasi impulsive minsan tayo. At yung respond natin sa ating mga anak, impulsive din. Yung parang hindi nyo napag-isipan. So, ang kagandahan po, mag-relax ka muna bilang magulang. Kalmahin mo yung sarili. Hinga muna, 1 to 10. Kalmahin, kahit galit na po kayo sa ginawa ng anak nyo, kalmahin nyo po muna yung sarili nyo. And then, kausapin nyo siya. I-validate nyo, alam ko na hindi mo ginugustong masira itong bagay na ito. Pero, nasira mo pa rin. Diba sa ating rules, pag meron ganyang bagay, meron yan consequences. So, dahil hindi mo iningatan, for example po, yung laruan niya na nasira, hindi mo iningatan ang laruan mo. Ano sa tingin mo? Ibalik nyo sa bata, ano sa tingin mo ang magiging consequence nito? Wala siyang laruan. Hindi niya malalaro yung laruan na yun. So, ituturo nyo sa kanya, ipoproseso nyo sa kanya na, so sa susunod, ano ang dapat natin gawin? So, yung bata din, mag-iingat po ako. So, ganun po yung tsatsagain lang po talaga. Tsatsagain lang talaga kasi kailangan paulit-ulit hanggang sa ma-pick up ng bata.
Yung pagpalo minsan dahil sasabihin ng iba po, ano siya eh, consistent na siyang ginagawa, tuloy-tuloy niyang hindi siya natututo, so dapat mapalo na. Pag-isipan niyo po mabuti kasi minsan po depende rin sa personality ng bata at kung ano po yung pinanghahawakan yung rules sa bahay. Bawat pamilya may sarili-sarili po yung rules, may consequence, mayroong reward system, ganun po. Teacher Goldie, pwede bang pagtaasan ng boses o sigawan ang mga bata? Naintindihan ba nila yon? Hindi po, kasi taasan mo man ng boses, hindi mo man taasan ng boses, hindi yun nagre-register sa kanya. Minsan po, nasanay na siyang lagi ka nakasigaw, so hindi na nagre-register. So, iupo niyo po yung bata, bumaba kayo sa level ng bata at kausapin niyo siya. Paintindi niyo po sa kanya at importante po na binavalidate niyo yung nararamdaman ng bata. Ang tendency po kasi ng adult, porket bata yan, parang wala siyang pakiramdam. Dapat po i-acknowledge niyo na may pakiramdam siya, may feeling siya. Bakit mo to ginagawa? Alamin niyo po. Huwag niyo pong i-judge bilang magulang yung mga anak nyo. Ikaw ang kulit-kulit mo. Huwag po ganun. Ipalitan natin yan ng pagiging curious. Bakit ito ang tuloy-tuloy mong ginagawa? Ano ang nararamdaman mo? Sasabihin ng bata na kung ano yung nararamdaman. Okay, naiintindihan ko na yan ang pakiramdam mo. Pero ito dapat ang gawin natin eh. Ito ang rules sa bahay. Ito talaga ang dapat natin sundin. Ayan. So maganda ang rules sa bahay. Opo. Kailangan malinaw. Malinaw po yan sa bata. Alam niya kung ang rules niyo po sa bahay, 2 oras lang ang gadget, yun, susundin niya. Basta klaro sa kanya yan, sa simula't sa pool. At kayong magulang, hindi kayo nabebend. Dapat consistent. Pag sinabi mong 2 hours lang ang gadget, susunod ka, hindi yung, sige na nga, para huwag ka nang makulit. Pagbibigyan ko na hanggang sa naging 5 oras yung gamit ng gadget. So, ganun po, nagkakaroon po ng inconsistency. So, ang bata, hindi niya siseryosohin yung sinet mong rules and boundaries. Okay, thank you so much. Final words sa mga nanay na paano pagdisiplina ng anak. Alam niyo po, tayo po, mga magulang, totoo po yung advertisement noon na kung anong nakikita ng bata sa nakatatanda ay nagiging tama. So tayo po ang model. Tayo po talaga ang model ng ating mga anak. Kung gusto nyo pong lumaki ang mga anak nyo na may values at may magandang pag-uugali, dapat po yan, nakikita niya mismo sa atin. Kung gusto nyo ang anak nyo tratuhin ang mga nakatatanda na may paggalang, dapat po yan, tayo mismo nakikita ng bata kung paano natin tratuhin ang mga nakatatanda sa atin, tratuhin ang mga tao sa paligid natin. Gusto mo maging mabait sa lahat ng tao, ipakita mo sa anak mo na mabait ka sa lahat ng tao, lalo na din sa mga kasambahay mo. Kasi po, pag hindi niya yan nakikita sa inyo, hindi yan pumapasok sa kanyang sistema. So, parents are the model of the children. Modeling po. At tatandaan po natin, ang parents, siya ang first teacher and constant teacher ng inyong mga anak. Okay, thank you so much, Teacher Goldine Ramoso.